Visit kayo mga bata kayo. Ang babaho niyo mga hinayupa kayo. Mangingi lang po sana kami ng konting kanin eh. Kanin mong mukha mo. Nung nakarampa kayo babalik-balik sa karinderya ka mga buraot. Parang awa niyo na po. Nagugutom na po si Kentoy eh. Ay nako, wala akong pakialam. Hindi ko kayo anak, kaya hindi ko kayo obligasyon. Tama na ang 1 o 2 beses na binigyan ko kayo. Kapuso na ang ginagawa nyo ah. Mga hampas lupa. Layas! Grabe naman po kayo. Ganyan po ba kayo sa mga pulubing katulad namin? Ay nako, huwag mo akong dramahan. Magdrama ka sa pamatpat ko. Aray ko po. Huwag niyo po akong saktan, pakiusap. Ay nako, lumayas kayo. Buti yan sa inyo. Tama na po. Alis na po kami. Aray! Layas! Tama na po. Huwag niyo pong saktan ng kuya ko. Tanda na kayo eh. Aba, nakikisabat ka pang bubit ka ha? Halika rito. Kapag sinaktan niyo po kami ulit, isusumbong po namin kayo sa mga pulis. At may nalalaman ka pa talagang pulis ha? Natigilan ng ginang nang may isang lalaking dumating. Tila biglang bumait ang matanda nang makita ang lalaking nakauniforme na pangpulis. Lumapit yun sa kanila at sandaling tiningnan ang 2 bata. Nanay, hindi naman po yata tama ang ginagawa niyo sa mga batang yan. Ang liliit pa ng mga yan oh. Ay, hindi ko naman sila sinasaktan. Pinagsasabihan ko lang kasi ang kukulit nila eh. Sinasaktan niya po kami. Pinalo niya po si kuya ng pamatpat eh. Oh, sinasaktan niyo raw sila eh. Ba, hindi totoo yan. Nanay, hindi marunong magsinungaling ang mga bata. Pakiusap naman oh, kapag may mga pulubing gaya nila, kung hindi niyo mabibigyan ng pagkain, huwag niyo na lang sasaktan. Sige na ho, ako na ang bahala sa mga batang to. Sandali po, kuyang pulis, hindi pa po siya nagsusorry sa amin eh. O nanay, narinig niyo naman ho. Napipilitan ng matanda na humingi na lamang ng paumanhin sa 2 bata. Sige na, sorry na. Nagmamadaling naglakad papasok ng karinderya ang matanda. Naiwan naman si Buknoy at Kentoy habang manghang-manghang nakatingin sa pulis. Maraming salamat po sa inyo, kuyang pulis. Wala yun. O eto, pagkain ninyo. Naku, nakakaya po. Huwag ka nang mahiya. Kumain kayo na maayos. Huwag na kayo mangulit dito kay Aling Darna. Palaging wala sa mood yan eh. Ang cool niyo po. Cool ka dyan. Baka hindi mo lang alam. Ang alin po? Wala. Ang mabuti pa, humanap na kayo ng ibang karinderya at doon kayo kumain. Nginitian ni Eddie ang 2 bata at nagsimula na itong naglakad paalis. Malapad din ang ngiti ng magkapatid. Nung mga sandaling yon, nagsimula ang pangarap ng 2 na sana balang araw maging isang pulis din sila gaya ng binatang si Eddie. Kuya, gusto ko rin maging pulis balang araw. Huwag ka mag-alala, Kentoy. Kapag nakapag-aral tayo, magiging pulis tayo balang araw. Uhulihin natin ang masasamang tao. Kagaya ni Aling Darna. Tara na nga, kumain na tayo. Mula nang makalabas ng bahay ang puna ng magkapatid na Buknoy at Kentoy, ay lansangan na ang nagsilbi nilang tahanan. Sanay na ang balat ng 2 sa mainit at malamig na panahon. Kahit na papaano, nakakasalba sila sa gutom dahil sa husay nilang mamalimos at magmakaawa sa kung sino-sino. Pero hindi palaging pabor sa kanila ang sitwasyon. May pagkakataon na sa halip na tulungan sila, ay itinataboy at kukutsain pa sila. O kaya naman ay sasaktan. Kagaya na lang ng ginawa sa kanila ni Aling Darna. Nakakain na magkapatid dahil sa 100 piso na bigay ni Eddie. Hinagabihan, problema na naman ng magkapatid kung saan sila matutulog. Lakad lang sila ng lakad para makapaghanap ng magandang mapupwestuhan. Kuya, matagal pa ba may aampon sa atin? Gusto ko na makakain ng masarap na pagkain eh. Yung maraming fried chicken. Hindi ko alam kung kailan tayo maampon eh. Umalis tayo sa ampunan kaya baka mahirapan tayo. Pero huwag ka mag-alala.
Gagawa ako ng paraan para maging maganda ang buhay natin. Talaga, kuya? Ano ba ang una mong gagawin kapag may umampon sa atin? Bukod sa kakain ng marami, babalik ako kay Aling Darna, tapos bibilin ko lahat ng tinda niya. Napangiti na lamang ang batang si Buknoy. Sa murang edad, naiintindihan na ni Buknoy na kahit papaano natututong mangarap ang nakababata niyang kapatid. Patuwid na sila ng kalsada nang biglang may sumulpot na sasakyan sa kaliwa. Mabuti na lang ay agad na nahila ni Buknoy ang kapatid. Natumba sila sa gilid at napatigil naman ang kulay itim na sasakyan. May dalawang lalaki na bumaba. Ang isa roon ay mukhang bodyguard. Ang isa naman doon ay mukhang boss dahil sa magara nitong suot ng mga alahas. Ano? Nasaktan ba kayong mga bata? Tumayo agad ang dalawa. Hindi naman po. Hindi po kami tinamaan. Pero nagulat po kaming dalawa. Akala po namin makikita na namin si Jesus eh. Natawa ang matandang si Fidel. Pambihira itong batang to ah. Marunong din pala magbiro. Teka, saan ba kayo papunta? Bakit nasa lansangan pa kayo malamig ang klima ngayon? Nasaan ang mga magulang nyo? Wala na po kami mga magulang eh. Galing po kami sa ampunan. Umalis po kami roon kasi hindi na po kami nakakakain na maayos eh. Naglalakad-lakad lang po kami para maghanap na matutulugan. Bumuka sa mukha ng matandang si Fidel ang awa. Napabuntong hininga ito. Ang lupit pala ng tanda na para sa dalawang batang ito ah. Inong, mukhang pwede nating ampunin ng dalawang ito. Tumangulang ang bodyguard ng matanda. Nang marinig ni Kentoy ang sinabi ni Fidel, ay agad itong lumapit sa matanda. Parang awa niyo na po. Ampunin niyo na po kami. Gustong-gusto ko na po makakain ng masarap na ulam eh. Uy, Kentoy, nakakaya ka ha. Kuya, huwag ka naman kunwari. Gusto mo rin namang magpaampon eh. Tumawa sa kanila si Fidel. Natutuwa ito sa dalawang bata. Hinaplos ni Fidel ang ulo ni Buknoy at Kentoy kahit na marumi ang ulo nito. Umupo ang matanda para hindi na tumingala pa ang mga bata. Gusto nyo ba ng masaganang buhay? Sabay na tumango ang dalawang bata. Sige, aampunin ko na kayo. Walang paglagyan ng tuwa ng magkapatid na Buknoy at Kentoy. Dahil wala pang muwang sa buhay ay madali silang pumayag. Walang ano-ano, isinakay sila sa itim na sakyan. Umandar ng hindi alam na magkapatid kung saan ang kanilang tungo. Makalipas lang ang halos 10 minutong biyahe, nakita ni Buknoy na pumasok na sila sa isang eksklusibong village. Iisang bahay lamang ang nakatirik doon. At yun ang malamansyon na bahay ni Fidel. Nakikita niyo ba ang bahay na yon? Doon kayo titira. Paggising ng kapatid mo, papakainin ko kagad kayo ng maraming-marami. Talaga po, maraming salamat po talaga. Pero bakit niyo po kami inampun? Hindi niyo naman po kami kilala. Sa katunayan, may mga bata talaga akong inaampon. Ang iba sa kanila malalaki na, kaya wala na sila sa akin. Ang nasa bahay na lang ay si G-Boy. Kasing edad nyo lang din siya at sigurado akong makakasundo ninyo. Huminto na sila sa tapat ng malaking bahay. Agad-agad na binuksan ng mga gwardya ang gate at saka pumasok naman ang sasakyan. Pagbaba nila, sinalubong din naman sila agad ng mga kasambahay. Paliguan nyo ang dalawang batang ito ha. Bisa ng maayos at bilhan ng nararapat na kasuotan. Ang dalawang batang ito ay si... teka, ano nga ulit ang pangalan ninyo? Ako po si Buknoy. Ito naman po si Kentoy. Si Buknoy at Kentoy, ang bagong miyembro ng pamilya. Kung ano ang trato nyo sa akin at sa iba pang miyembro ng pamilya ko, ganun din ang trato nyo sa kanila, ha? Tumango-tango ang mga kasambahay. Agad na inasikaso si Buknoy at Kentoy. Dinala sila sa malawak na paliguan. Maya-maya lang ay pinasuot na rin sila ng maayos na damit.
lumitaw ang pagiging cute ng dalawang bata na dahilan para mas lalong matuwa sa kanila si Fidel. Pagharap nila sa matandang lalaki ay hindi mawala-wala ang ngiti nito sa mukha. Napaka-cute ng dalawang batang ito ah. Nagmukha kayo mga anghel sa sobrang ladies niyo. Ako, salamat po. Eh, siya nga pala. Magmula ngayon, tatawagin niyo na lang akong Papa Fidel. Kayo ang pinakabago at pinakabatang miyembro ng pamilya Bergonya. Papa Fidel, wala po ba tayong pagkain? Ay, yes. Pagkain, tama. Mga kasambahay, maganda kayo ng maraming pagkain, ha? Gusto ko yung mapupuno yung mahabang lamesa sa dining room. Agad na kumilos sa mga kasambahay, habang si Buknoy at Kentoy naman ay hinatid ng lalaking si Inong patungo sa kanilang magiging silid. Nang iwan na sila nito, ay nagtatatalon si Buknoy at Kentoy sa malambot na kama. Lumabas ang pagiging ignorante ng magkapatid. Dahil sa wakas, makakaranas na rin sila ng panibagong buhay. Isang buhay na malayong malayo sa buhay nila sa lansangan. Natigil lang ang kasiyahan ng dalawa nang mapansin nila na may bata ring lalaki sa pintuan na nakatayo. Seryoso ang mukha nito at parang bagot na bagot habang pinagmamasdan sila. Tumigil ang magkapatid na parabang nakaramdam ng hiya. Ikaw ba si G-Boy? Oo, ako nga si G-Boy. Sino naman kayo? Ako si Buknoy. Ako naman si Kentoy. Masaya kaming makilala ka, G-Boy. Okay. Kuya, tingnan mo, ang taba niya. Siguro magiging ganyan din tayo kataba kapag tumagal na tayo dito. Ganyan talaga kapag maraming pagkain sa bahay. G-Boy, Buknoy, Kentoy, bakit magkakatunog ang pangalan natin? Ha? Hindi ko alam. Alam niyo ba, meron ako kasama dito dati. Buboy naman ang pangalan niya. Mas mataba siya sa akin, kaso bigla na lang din siyang nawala eh. Nagkatinginan ng magkapatid na parabang nagtataka. Nawala si Buboy? Paano siya nawala? Sinama siya ni Papa Fidel sa labas tapos hindi na siya bumalik. Kuya, baka inampunan ng iba si Buboy. Oo nga, baka inampun na siya ng iba kaya hindi na siya nakabalik. Hindi siya inampun. May sinabi siya sa akin bago siya nawala rito. Anong sinabi niya? Sabi niya, bye-bye? Hindi siya nagbabay. Ang sabi niya lang sa akin, may nakita raw siyang aswang dito sa mansyon. Muling nagkatinginan ng dalawa. Pareho kasing hindi alam ni Buknoy at Kentoy ang tungkol sa aswang. Aswang? Ano yun? Nakakain ba yun? Hindi niyo ba alam ang aswang? Dapat alam niyo yun. Siguro masama ang aswang. Naglakad papasok ng kwarto ang malusog na si G-Boy. Iniba nito ang boses para takutin ang magkapatid. Ang aswang ay alimaw! Nakakatakot! Kumakain siya ng bata na gaya natin! Napatago na lamang si Kentoy sa likuran ng kanyang kuya. Ibig mo sabihin, delikado makakita ng aswang? Oo, palagay ko, kinuha ng aswang si Buboy kaya hindi na siya nakakabalik eh. Sadyang natahimik si Buknoy at Kentoy. Kinakabahan na sila sa sinasabi ng kapwa nila bata na si G-Boy. Matatakutin kasi ang magkapatid. Isa rin sa mga dahilan kung bakit sila umalis ng bahay ampunan. Dahil sa mga kababalagan nilang nararanasan doon. Natatakot na si Kentoy. Pwede ba na iba na lang ang sabihin mo? Hindi pwede. Gusto ko malaman yung tungkol sa aswang. Kasi baka makita nyo rin yung aswang. Kuminga ng malalim si G-Boy. Sa kanilang tatlo, parang ito ang pinaka mas advanced mag-isip, mas matured at mas mapagmasid. Huwag na kayo matakot. Marami naman tao dito sa mansyon eh.
Sa oras na makakita kayo ng aswang, sa akin niyo unang sabihin ha. Naintindihan niyo ba ako? Tumangulang ang dalawa. Kapag may gusto kayong malaman, sa akin kayo magtatanong. Madalas kasi masusungit ang mga kasambahay eh. Jiboy, pwede mo magtanong? Ano itatanong mo? Lahat ba ng ampon dito tumataba? Oo, tataba talaga kayo rito kasi hindi nauubusan ng pagkain eh. Hindi na nagsalita pa si Kentoy. Tahimik na lang din si Buknoy. Mula ngayon, magkakapatid na tayo ha. Ako ang kuya nyo, kaya dapat makikinig kayo sa akin. Ano, maliwanag ba? Sabay na tumangutango si Buknoy at Kentoy. Alas 10 na ng gabi nang pababain na ang mga bata para kumain. Ang akala ni Buknoy noong mga sandaling yon ay sila-sila ang nasa lamesa. Pero pagdating nila ng dining area, naroon na pala ang pamilya na matandang mayaman na si Fidel. Nahihiyang umpo si Buknoy at Kentoy, habang si Jiboy naman ay kalmado lang. Sanay na ito dahil halos magdadalawang buwan na rin ito sa mansyon. Kuya, bakit ang dami natin? Mga ampon din ba sila? Narinig ng isa sa mga anak ni Fidel ang sinabi ni Kentoy. Matalim na tumingin ng lalaki sa kanila na parang sa unang tingin pa lang, masasabi na agad ni Buknoy na masungit o kaya masama ang ugali nun. Papa, ito na ba yung 2 bata na bagong ampon? Sandaling binitiwan na matanda ang hawak na cellphone. Ngumiti ito sa magkapatid at saka sinagot ang tanong ng anak. Oo, nakita ko kasi kanina sa kalsada. Muntikan pa namin masagasaan yan eh. Kaya ayan, isinama ko na rito. Kawawa naman. Ngumisi ang lalaking si Victor. Patabayin niyo ang 2 yan ha, kagaya nitong si Jiboy. Oo naman, tataba talaga yan dito dahil marami tayong ipapakain sa kanila. Kaya Buknoy at Kentoy, huwag kayong mahihiyang magsabi kapag nagugutom kayo ha. Maraming kasambahay dito na mag-aasikaso sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Papa Fidel. Oh, kumain na kayo. Damihan niyo ang kain niyo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Buknoy at Kentoy. Agad nilang nilantakan ang nasa plato nila. Pagtingin nila kay Jiboy, para itong mauubusan sa sobra nitong bilis kumain. Halos pumutok na ang tiyan ng magkapatid dahil sa kabusugan ng mga sandaling yon. Napapahimas-himas pa sila sa kanilang tiyan. Pagkatapos kumain ay nag-alisan na rin ang mga anak ni Fidel. Ang natira na lamang doon ay si Victor. Nakaupo lang yon habang nakatingin sa 3 bata. Ano? Nabusog ba kayo? Maangas sa pagkakasabi ni Victor kaya natakot sumagot si Buknoy at Kentoy. Kuya Victor, natatakot sila sa'yo. Bakit naman kayo matatakot? Hindi ko naman kayo kakainin. Pero pwede ko rin naman kayong kainin kapag mataba na kayo. Napayakap si Kentoy kay Buknoy sa sobrang takot. Tumawa-tawa pa si Victor nang tumayo ito at umalis na rin ng dining area. Huwag niyo pansinin niyo si Kuya Victor. Mahilig lang talagang manakot yun. Ginanyan niya rin ako nung bago pa lang ako rito eh. Hindi kaya kami kakainin? Hindi. Bakit naman niya kayo kakainin? Paano pag aswang siya? Paano magiging aswang si Kuya Victor? Kita niyo naman ang mukha niya, di ba? Pogi. Ang aswang nakakatakot. Sige na, magugas na kayo ng kamay. Mamaya matutulog na tayo. Naiwan ang 2 bata sa mahabang lamesa na yon. Sinisitsitan na nga sila ng masungit na kasambahay sa kanilang likuran para umalis na rin sila. Noong gabing yon, nabuhay sa kalooban ni Buknoy at Kentoy ang takot para sa lalaking si Victor. Pakiramdam ng batang si Buknoy, totoo ang sinasabi nitong kakainin sila. Dakong alas 11, nasa silid na sila. May sarili namang kwarto si Jiboy, pero mas pinili nitong sumama sa kanila dahil sabi ni Jiboy, malungkot at nakakabagot kung wala siyang kasama. Ganitong oras nang makakita raw si Buboy ng aswang. Gusto niyo ba ituro ko kung saan? Bakit ko ba nagkukwento ulit ng aswang?
Alam mong takot ako sa ganyan eh. Ikaw, Buknoy, takot ka rin ba? Ako? Takot? Hindi ah. Sus, takot ka eh. Hindi nga ako takot sa aswang. O sige, kung di ka takot, sumama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo kung saan nakita ni Buboy yung aswang. Parang nalaglag sa sariling patibong ang batang si Buknoy. Wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Gaya ng ibang batang ma-pride, ganun din si Buknoy. Ayaw niyang mapahiya sa kapwa bata niya. Sasama lang ako sa kanya. Dito ka lang ah. Maglaro ka muna. Kararating lang natin sa mansyon. Bago lang tayo dito kuya. Baka magalit sa iyo si Papa Fidel. Wala namang magagalit kung walang magsusumbong eh. Lumabas ng silid ang dalawa. Walang katao-tao sa ikalawang palapag. Hindi rin naman kasi okupado ang ibang kwarto doon. Sa ibang parte kasi ng mansyon ng silid ni Fidel at ng mga anak nito. Maingat na naglakad ang dalawa. May hawak pa si Jiboy na laruang baril na tinututok-tutok sa mga sulok-sulok. Ginagaya nito ang isang pulis o agent sa mga pelikula. Bakit ka ba gumaganyan? Hindi mo rin naman mapapatay ang aswang kapag nakita mo kasi laruan lang naman yan eh. Bakit ba ang KJ mo? Anong KJ? Ay, ewan ko sa'yo. Sumunod ka na nga lang. Narating ng dalawa ang hagdan patungo sa ikatlong palapag. Huminto si Buknoy dahil may kadiliman na ang itaas. Ayon kay Jiboy, parang abandonado ang third floor. May mga nakatambak na kagamitan lamang ang naroon. Oh, bakit ka nakatayo dyan? Tara na. Hindi ba bawal na dyan? Wala naman nakalagay na bawal ah. Bakit? Natatakot ka na ano? Akala ko ba hindi ka duwag? Ako? Duwag? Hindi ako duwag no? Kahit talata namang natatakot na si Buknoy, pinilit pa rin itong sumunod kay Jiboy. Maraan silang naglakad paakyat. Kakaunting liwanag na lang ang meron sila dahil isang ilaw lang ang gumagana sa palapag na yon. Mga tambak na gamit ang dinatnan ng dalawang bata. Natigilan na naman si Buknoy nang meron siyang maapakan na kung anong bagay. Dinampot niya yon dahil nung una, inakala niyang sanga lang yon ng puno. Pero agad niyang napitiwan ang bagay na yon nang mapagtanto na parang buto yon ng tao. Bakit? Ano ba yun? Buto ng tao? Buto ng tao? Imbento ko ng kwento. Paano magkakaroon ng buto ng tao dito? Hindi naman to sementeryo eh. Buto talaga ng tao yun, promise. Hindi ka marunong umalam ng buto no? Kaya paano mo nasabi na buto ng tao yun? Sumunod ka na lang kasi. Nasa 4th floor pa yung pupuntaan natin eh. Sa takot ni Buknoy ay napakapit na lamang siya sa damit ni Jiboy. Hindi nagtagal, nakaakyat na rin sila sa ikapat na palapag. Ang tinatawag nilang rooftop. Pumupo sila sa gilid ng mga drum. Pasimple silang sumilip. Sabi ni Buboy, bago siya nawala, dito raw niya nakita yung aswang eh. Wala siyang pakpak pero ibang-iba raw ang muka. Hindi daw siya kagaya ng sa tao. Pangit siya. Pangit. Umalis na kaya tayo? Oh, natatakot ka na no? Hindi ah. Malamok na kasi rito eh. Kaya mo ba bumalik mag-isa? Takot ka eh. Hindi nga ako natatakot. O na, sige na. Di na ako alis. Huwag kang sumigaw. Maririnig tayo ng aswang. Shh! Nanahimik na sila na makarinig ng mga kaluskos. Pero sa halip na umalis, mas lalo pang naging interesado si Jiboy. Wala rin namang magawa si Buknoy kundi ang sumunod na lamang. Nang nasa harapan na sila ng parang balkonahe, agad silang umupo sa gilid. Magkahalong pananabik at kaba ang nararamdaman nila nang makitang may lalaking nakatayo roon. Nakatalikod lang naman yon. Pero ang sabi ni Jiboy, malaki ang tsansa na yun nga ang aswang. Ayan, aswang yan. Paano mo nasabing aswang yan? Hindi naman siya mukhang aswang. Hintayin na lang natin humarap. Bumaba na kasi tayo. Huh? Takot ka lang kasi. Huh? Nautlot ang sasabihin ng bata nang unti-unting humarap sa kinaroroonan nila ang lalaki.
Dahil sa kakaunting liwanag na nagmumula sa patay sinding ilaw, nakita nila na parang hindi normal ang mukha ng lalaki. Sa takot nila, hindi na sila nagsayang ng sandali. Agad silang tumakbo. Naghihilan pa sila ng damit habang bumababa ng hagdan. Natisod-tisod pa si Buknoy sa ikatlong palapag. Naunang makaalis si Jiboy, habang siya tinatanggal pa ang paa niya sa bumuhol na tela. Pagtingin ni Buknoy sa hagdanan, nakita niyang pababa na roon ang inaakala nilang aswang. "Mama! Mama!" Iiyak na sana si Buknoy nang maalalang wala nga pala siyang nanay. "Ay, wala nga pala akong nanay." Nagmamadaling inalis ni Buknoy ang mga tela. Bago pa makababa ang lalaki sa hagdanan, ay mabilis na siyang tumakbo pababa. Pawis na pawis at halos maiyak na si Buknoy nang makabalik na sa kanilang silid. Sinarado nila ang pinto at saka binato ng unan si Jiboy. "Bakit mo ako iniwan? Ikaw yata ang takot eh." "Di kita iniwan oh. Akala ko nakasunod ka sa akin eh." "Nakita niyo na ba ang aswang?" "Nakita namin ang aswang. Totoo siya." "Ayoko na pumunta ron." Takot na takot ang tatlong bata nung gabing yon. Para kay Buknoy, masyado mabilis sa mga pangyayari sa gabing yon. Kakaampon lamang sa kanila pero may mga naranasan kagad silang kababalaghan. Dahil sa kaba, ay alanganing oras na nakatulog ang tatlo. Dakong 3:00 na siguro ng madaling araw yon. Nagising ang tatlo nang katukin na sila ng kasambahay. 9:00 na ng tanghali. "Gising! Gising! Uy! Pinabababa na kayo!" "Bakit ba? Anong gagawin natin? Naantok pa ako eh." "Mag-aalmusal lang. Ayaw niyo ba kumain?" Agad na bumangon ang magkapatid. Dali-dali silang lumabas ng silid. Pagdating nila sa dining area, nakahain na agad ang maraming pagkain. Nanlalaki ang mata ni Buknoy at Kentoy. Naninibago sila dahil hindi nila naranasan ng ganoong karaming pagkain noon. Mabilis na kumain ang tatlo. Habang nilalantakan nila ang mga pagkain, ay napapailing na lamang ang mga kasambahay na nanonood sa kanila. Wala pang 5 minuto, nabusog na ang mga bata. Hirap na hirap silang gumalaw dahil sa kabusugan. Sakto naman na dumating ang matandang si Fidel. Tuwang-tuwa ito nang makitang naparami sila ng kain. "Maganda ang ginawa niyo para mabilis kayong magtabaan ha. Kain lang ng kain. Maraming pagkain sa mansyon. Hindi tayo mauubusan." "Maraming salamat po, Papa Fidel. Ang sasarap po ng pagkain eh. Pero habang kumakain po kami, parang galit po yung mga kasambahay." Umiling-iling ang mga kasambahay na parang natataranta. Agad naman tiningnan niyo ni Fidel. "Hoy, totoo ba sinasabi ni Kentoy?" "Pasensya na po kayo. Makulit lang po talaga si Kentoy." Siya nga pala. Ikaw, Buknoy at Kentoy, aalis kayo ngayong araw ha. Sasama kayo kay Jordan sa mall para bumili ng mga bago niyong damit. Ikaw naman, G-Boy, dito ka lang sa bahay. Pero mamayang gabi, aalis din tayo. Dadaling kita sa iba kong mga kamag-anak para ipakilala. Kitang-kita sa mukha ng mga bata ang labis na kasiyahan. Lalong-lalo na si Buknoy at Kentoy. Hindi nila inakala na darating ang araw na yon. Iniisip nga ni Buknoy na parang panaginip lang ang lahat. Mabilis na lumipas sa mga oras. Pinagbihis na rin ang magkapatid. Sobrang daming pulbo ang nilagay ng kasambay sa likuran nila. Kulang na lang ay ibutbud na hanggang sa mukha nila. Pagkatapos ay hinatid na rin sila sa garahe. May kotseng itim ang naghihintay roon sa kanilang sasakyan. Magpapakabait kayo kay Jordan ha. Huwag kayo maglilikot sa mall. Hindi kayo dapat lalayo sa kanya. Naintindihan niyo ba? Naintindihan po namin, Papa Fidel. Marami pong salamat. Sumakay na rin ang dalawa. Sa backseat sila pumwesto. Paglingon ng driver sa likuran, nanlaki ang mata ng 2 bata. Namukhaan kasi nila ang driver na yon. "Ha? Kuya Pulis?"
Parang natataranta ang binatang si Eddie nang makita rin sina Buknoy. Tumingin-tingin pa yun sa labas. Agad niya na ring tinaas ang salamin ng bintana para walang makarinig sa mga sasabihin nila. Kuya Pulis, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba talaga driver namin? Hala, ikaw si Jordan? Di ba nakalagay sa dibdib mo, Eddie? Kala mo, di ako marunong magbasa, no? Kuya Pulis ka ba talaga? Hay, nakakainis. Kalma, isa-isa lang. Nanahimik ang dalawang bata. Naghihintay lang yon ng sasabihin ni Eddie. Pulis ako, totoo yun. Nandito lang ako para sa isang undercover mission. Undercover mission? Ano yun? Undercover mission. Nagpapanggap ako na hindi pulis para mag-imbestiga sa mga partikular na tao. Kailangan ko magtrabaho ng ganito para hindi nila malaman na pulis ako. Kaya pumasok akong ditong isang driver. May ginagawa bang kasalanan si Papa Fidel kaya ka nag-iimbestiga? Kaya nga ako nag-iimbestiga para malaman ko kung may ginagawa silang kasalanan eh. Basta, huwag kayong maingay na pulis ako ha. Kasi kapag nalaman nila na pulis ako, lagot ako. Teka, bakit nga pala kayo nandito? Parang kagabi lang mga madudungis kayo ha. Inampun po kami ni Papa Fidel kaya po hindi na kami gagala-gala sa lansangan. Kung ganun maganda yan. Meron na kayong bahay na matutulugan. Hindi na rin kayo magugutuman. Kuya Pulis, tatawagin ka po naming Eddie o Jordan? Magandang tanong yan. Jordan ang itawag niyo sa akin kapag nandito ako ha. Sige po, pero kailan po tayo aandar? Ay, oo nga pala. Agad na pinaandar ni Eddie ang sasakyan palabas. Maingat nitong pinatakbo paalis ang sasakyan. Nang makalayo na sila ay muling kinausap ni Eddie ang dalawang bata habang nagmamaneho. Wala ba kayong napapansin na kakaiba sa pamilya Bergonya? Katulad po ng alin? Mga mali nilang ginagawa, mga kahinahinala. May alam po ko na mali nilang ginagawa, Kuya Jordan. Gaya ng... Sinasawsaw po nila yung hotdog sa suka. Pambihirang bata to. Hindi ganyan. Ang ibig ko sabihin, mga bagay na masasama. Yung pinagbabawal ng batas. Wala naman po. Pero meron po kami natuklasan po sa rooftop. Oh, anong natuklasan nyo? Meron pong aswang sa rooftop nila. Bagyang natawa si Eddie sa sinabi ni Buknoy. Dahil bata nga, inakala ni Eddie na gawa-gawa lang ni Buknoy ang sinasabi nito. Binibiro mo naman ako Wala namang... Meron po talagang aswang. Nakita po ng dalawa naming mata. Nakakatakot po yung mukha niya Iba po talaga itsura niya. Pangit siya. Naku, kung makikita niyo po yun, baka po umiyak kayo. Ay nako, mga batang to. Sige na, oo na. Kung ano man yung nakita nyo, sana hindi nyo na makita uli. Diyos ko, pinapatawad nyo ako siya nga pala, huwag kayong maglilikot sa mall ha. Mayayari tayo kay Boss Fidel kapag nawala kayo. Opo, sige po Kuya Michael. Anong Kuya Michael? Jordan po, Michael Jordan. Diyos ko, salit mong yan. Kilala mo yon? Natawa na lamang si Eddie sa pinagsasabi ng dalawang bata. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa mall. Maraming tao, kaya naman todo hawak si Eddie sa dalawang bata. Agad silang tumungo sa bilihan ng mga damit pambata. Hindi sila nagtagal doon dahil ayaw din ni Eddie na maraming tao. Iniisip ng binata na baka may makakita sa kanya at isipin pang meron na siyang anak. Wala pang isang oras ay nakabalik na rin sila sa sasakyan. 8:00 na nang makauwi sila ng mansyon. Bago bumaba ng sasakyan ay nagpaalala pa si Eddie tungkol sa kanyang pagiging undercover agent. Tumango naman ang magkapatid para sumang-ayon sa binata. Masaya ang matandang si Fidel nang makita ang dalawa.
Masaya na rin sana ang magkapatid kaso nga lang nakita nilang naroon din si Victor. Nakatingin lang yon ng seryoso sa kanila. Pero pakiramdam ng dalawang bata ay kakainin talaga sila ng lalaki. Ayos na po ang mga damit nila, boss. Nabili ko na po ang lahat ng mga dapat na bilhin. Magaling ka, Jordan. Good job. Alam mo, gusto kita. Bago ka pa lamang dito pero mabilis kang maka-pick up na mga gagawin. Hindi gaya ng dating driver na mga bata ko. Palaging lutang eh. Hindi naman po. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Ay sige, maraming salamat. Makakalis ka na. Tatawagin na lang kita kapag aalis na tayo. Yes, boss. Umalis na ang lalaking si Eddie. Naiwan ng dalawang bata kaharap si Fidel at ng mga anak nito. Hindi makapagsalita si Buknoy at Kentoy noong mga sandaling yon. Natatakot sila sa mga anak na matanda. Parang weirdo kasi ang mga yon sa paningin nila. Buknoy, Kentoy, masaya ba kayo? Tumingin muna si Buknoy sa mga anak ni Fidel. Tumigil ang tingin niya kay Victor na may nakatatakot ng ngiti. Masaya po kami. Wala po kasi kaming maraming damit dati. Pero ngayon, meron na. Maraming salamat po sa inyo, Papa Fidel. Walang anuman. Basta para sa ikabubuti ninyo. Masaya akong gawin yon. Ay, siya nga pala. Marami pang pagkain sa lamesa. Kumain na kayo ulit. Pero busog pa po kami. Hoy, bata. Kumain kayo ulit kung ayaw mong ako ang kumain sa inyong dalawa. Victor naman, huwag mong takutin ang mga bata. Baka mamaya hindi na lumapit ang dalawa na yan sa iyo kapag kailangan mo na sila. Nagbibiro lang naman eh. Sige na, kumain na kayo doon. Sayang ang pagkain. Tumango na lang ang dalawang bata. Nagmamadali silang maglakad papunta sa dining room. Naabutan nila si G-Boy na hanggang sa mga sandaling yon ay kumakain pa rin. Kumusta? Marami na kayong damit? Pero bakit parang hindi kayo masaya? Huminga ng malalim si Buknoy at saka umupo na rin sila. Nakakatakot kasi yung mga anak ni Papa Fidel eh. Lalo na yung si Kuya Victor. Sinabi ko naman kasi sa inyong dalawa na hayaan nyo na lang. Ganon din siya dati sa akin. O sige. May nararamdaman mang takot kahit na papaano ay naging masaya pa rin si Buknoy at Kentoy. Natuon na lang din ang atensyon nila sa kanilang mga bagong damit. Sa sobrang saya ng pamumuhay sa mansyon, hindi na namalaya ni Buknoy at Kentoy na mag-iisang buwan na pala silang nakatira doon. Sa lakas din nilang kumain, kapansin-pansin na parehong tumaba ang magkapatid. Pero sa mga sandaling yon, mas mataba pa rin sa kanila si G-Boy. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi ba may proseso tayong sinusunod? Ang nakasaad sa proseso, kailangang maabot ang standard na timbang bago natin katayin. Huwag kang madali. Kulang pa tayo ng 4 na kilo. Pero Papa, takam na ako eh. Gusto ko na ulit makatikim. Hanggang kailan ba ako maghihintay? Abay magtiis ka, Victor. Ginagawan ko na ng paraan para lumakas ng kumain yung alaga natin. Nang sa ganun mas mapabilis ang pagdagdag niya ng timbang. Kaya kumalma ka lang. Hindi ka naman mawawalan eh. Pagmamay-ari mo ang 3 yan. Pagkatapos ng isa, may 2 ka pang aabangan. Siguraduhin mo lang na sa akin yung 3 yan ha. Baka makisawsaw pa yung mga kapatid ko dyan eh. Alam mo naman na katatapos lang nilang katayin yung mga sa kanila. Kaya solong-solo mo na yung 3 yan. Maghintay ka lang anak. Rinig na rinig ni Buknoy ang usapang yon na mag-amang Victor at Fidel habang nasa garden ng mga yon. Mabuti na lamang ay gabi na kaya may kadiliman ng paligid. Hindi naramdaman na mag-ama na nakikinig si Buknoy mula sa likuran ng mataas na halaman. Sa isip-isip ni Buknoy, tungkol sa alagang baboy ang usapan ng mag-ama. Pero hindi malaman ni Buknoy kung bakit parang may kaba sa kanilang dibdib. Sa tuwing makikita niya kasi si Victor,
Parang pakiramdam niya ay may gagawing masama yun sa kanya. Paghakbang ni Buknoy, aksidente niyang nasagi ang mga bote ng plastik na nakasandal sa gilid. Napatingin sa kinaroroonan niya ang mag-ama. Natataranta namang tumakbo paalis si Buknoy. Kabado ang batang tinungo ang kinaroroonan ni G-Boy. Pagpasok ni Buknoy sa silid ni G-Boy ay agad nitong isinara ang pintuan. Oh, bakit ka nandito? Diba sabi ko, ako ang pupunta sa kwarto nyo? Narinig ko ang usapan nila Papa Fidel at Kuya Victor. Usapan? Tungkol saan? May alaga pa silang mga baboy. Kakatayin na raw nila yung isang baboy 4 na kilo na lang ang kulang. Akala ko naman kung ano. Ano naman ngayon kung magkakatay na sila? Bakit parang natataranta ka? Hindi ko rin alam, G-Boy Pero para akong kinakabahan. Kulang ka lang siguro sa kain. Bumaba ka na at kumain ka rin ulit. Maraming pang pagkain. Nandun yung kapatid mo, no? Umiling lang si Buknoy. Gulong-gulo na siya sa nararamdaman niya. Sa murang edad, napagtanto niya na may pagkakataon palang nawiwirduhan siya sa sarili niyang emosyon. Sumapit ang 12:00 ng gabi. Tulog na ang lahat ng nasa mansyon. Nakahilata na rin si Kentoy sa kama. Habang si G-Boy naman ay naglalaro pa rin ng puzzle. Si Buknoy iniisip pa rin si Victor. Lumalayo na sa realidad ang tumatakbo sa isipan niya. G-Boy, paano kung aswang si Kuya Victor? Yan ka na naman eh. Hindi nga siya aswang. Nung nakita natin, baka naligaw lang yun. Kung naligaw na aswang lang yun, bakit hindi na lang natin sabihin kay Papa Fidel? Ayaw niya ng mga ganong kwento eh. Magagalit siya. Baka mapalayas pa kayo rito. Hindi na ipinilit pa ni Buknoy ang gusto niya. Ano nga palang ginagawa mo nung pinakilala ka ni Papa Fidel sa mga kamag-anak nila? Wala. Pinakilala lang ako. Tapos masaya sila kasi malaman daw ako. Sabi nila, pwede na raw ako. Pwede saan? Hindi ko alam. Ay nako, makatulog na nga lang. Kinabukasan ng gabi, sabay-sabay na umalis si Mang Fidel at ang mga anak nito. Naiwan sila Buknoy sa mansyon kasama ang mga maa-attitude na kasambahay. Hindi sila pinaghahandaan ng pagkain kapag wala si Fidel sa bahay. Naglalaro lamang ang tatlo sa garden nang makita ni Buknoy si Eddie sa kabilang bakuran. Lumakbo ang bata palapit sa binata. Kuya Jordan. Oh, bakit nasa labas kayo? Ikaw po, bakit hindi ka sumama kina Papa Fidel? Hindi po ba ikaw ang driver nila? Hindi raw ako kasama eh. Ewan ko. Buknoy, wag kang maingay ah. Pero maya-maya, kapag wala na mga kasambahay, papasok ako sa loob. Baka po magalit si Papa Fidel. Hindi mo naman sasabihin, di ba? Lumangulang ang bata. Nang mapatingin sa kanila ang isang kasambahay, ay agad na naglakad paalis si Eddie. Pagkatapos maglaro ng mga bata, ay nagtungo na rin ang mga yon sa kanilang silid. Kaso, wala pang isang oras na nakakaidlip, ay nagising na naman ang mga ito. May narinig kasi sila sa itaas na kalabog. Sabay-sabay na napabangon ng tatlo. Dahil sa kuryosidad, hindi na naiwasan ni Buknoy at G-Boy na lumabas ng kanilang silid. Nagmula kasi ang ingay mula sa 3 palapag ng bahay. Dinig na dinig nila yon dahil sobrang tahimik na ng paligid. Sasama ka ba o ayaw mo? Baka takot ka na naman ha? Nasama ako. Basta huwag kang tatakbo para iwan ako ha. Tingnan mo nga katawan ko. Pakakatakbo pa ba ako? Gaya ng iniwang kita? Kentoy, dito ka lang ulit ha. May titinan lang kami sa itaas. Kuya, bumalik ka kaagad ha. Nagsimula ng maglakad ang dalawa. Marahan ang kanilang bawat paghakbang. Hindi mapigilan ni Buknoy na tumingin-tingin sa paligid. Bigla na naman kasi niyang naalala ang lalaking inaakala nilang aswang. Mga ilang sandali pa,
narinig nilang muli ang ingay. Sabay na napalingon ng dalawang bata sa pinto na nasa tapat nila. Huwag mo na buksan. Baka mamaya may ano pa dyan eh. Dito galing ang tunog eh. Diyan ka na lang kung natatakot ka. Binuksan ni Jiboy ang pintuan. Kinapapa ng bata ang pindutan ng ilaw habang nakapatong sa pintuan. Maya-maya lang ay nagliwanag na rin ang paligid. Isang silid lang ang tumambad sa kanila. Pero dahil sadyang mapagmasid si Jiboy, agad nitong napansin ang maling porma ng maliit na aparador. Lumapit ang bata roon at sa likod ng aparador ay may nakita itong pintuan. Buknoy, halika dali. Kahit nakakaramdam ng kaba, ay lumapit pa rin si Buknoy. May pinto oh. Baka may underground dyan. Ha? Underground? Oo, yung mga nasa palabas. Di mo ba alam yun? Hindi. Halika, buksan na lang natin to para malaman natin. Sigurado ka ba? Dami mo naman tanong. Isa lang kaya yun? Inikot ni Jiboy ang doorknob ng pinto. Nanlaki ang mga mata ng bata nang mapagtantong nakabukas pala ang pinto na yun. Pagtulak nila, may ilaw na kulay pula. Masakit sa mata, pero nakita pa rin nila ang isang hagdanan na pababa. Sinasabi ko na nga ba eh, underground to. Tara. Jiboy naman eh. Kung saan ako. Huwag ka maingay. Baka may tao dito sa ilalim. Sobrang haba ng hagdan na kanilang dinaanan pababa. Palagay ni Jiboy noon, nasa ilalim na talaga sila ng lupa sa haba ng kanilang nilakad. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa parang tunnel. May ilaw ang bawat gilid ng pader, kaya kita nila ang kanilang dinaraanan. Teka. Oh, bakit? Kung dito galing ang tunog, paano natin narinig eh? Sobrang layo na yata nito sa kwarto natin. Eh baka naman kasi hindi dito galing yung tunog. Eh bakit may kalabog kanina dun sa pintuan? Baka yung una nating narinig eh, hindi dito galing. Tapos may pumasok sa pintuan pababa rito, kaya narinig natin yung kalabog. Kita mo naman na hindi nakaayos yung aparador, di ba? Nakalusot pa tayo. Oo na, matalino ka na. Pwede bang bumalik na lang tayo? Kakatakot na dito eh. Nang mapansin na ng dalawang bata na parami na ng parami ang mga taong nandoon, ay naisipan na rin nilang umalis na. Mabuti na lamang din ay walang nakakita sa kanilang dalawa. Dahil kung nagkataon, siguradong may mangyayaring masama sa kanila. Lalong nagulo ang utak ni Buknoy na makabalik na sila sa kanilang silid. Tulala, hindi rin makatulog dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Pinag-iisipan ni Buknoy kung dapat bang sabihin nila kay Fidel ang kanilang mga nalaman. Dahil sa kanilang mga natuklasan, alanganing oras na naman natulog ang dalawa. Kinabukasan ay si Fidel na mismo ang gumising sa mga bata. 10:00 na kasi ng tanghali ay hindi pa sila bumababa. Boys, gising na. Kailangan nyo na kumain. Nako, hindi ako papayag na hindi talaga kayo mas tumaba pa ha. Napakamot na lamang sa ulo si Jiboy. Kasi sa totoo lang, mataba naman na kasi siya. Habang ang magkapatid naman ay nagkakalaman-laman na rin. Pumunta na kayo sa hapagkainan para kumain na. Dali na. Bumangon na ang tatlong bata. Pagbaba nila sa dining room, himalang wala roon ng mga anak na matanda. Naroon lang ay si Eddie na sa unang pagkakataon makakasabay nilang kumain sa hapagkainan. Kuya Jordan. Oh, may sasabihin ka ba? Huwag niyo na siyang intindihin, Kuya Jordan. Papansin lang yan eh. Pagkatapos nilang kumain ay inabangan ni Buknoy si Eddie sa labas. Humanap ng tamang pagkakataon si Buknoy para makausap yon. Nang makita niya ang binata na nakatambay lang sa garahe, ay agad niya na itong nilapitan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang bata. Kinwento nito sa lalaki ang mga nalaman nila. Totoo ba yung sinasabi mo? O teka ha, dito nga tayo.
Hinila ni Eddie ang bata patungo sa mas tagong parte sa gilid ng mansyon. Opo, totoo po ang sinasabi ko. Kahit tanungin niyo pa po yung isa kong kasama na si G-Boy, kami po ang nakatuklas. Kaya niyo bang ituro sa akin mamaya? Hindi ko po alam kung makakapasok po kayo eh. Marami po yatang bisita mamaya si Papa Fidel. Ay, oo nga pala. O sige, ganito na lang. Sa sasakyan ako matutulog mamaya. Kapag wala ng bisita, puntahan mo ako rito ha. Maliwanag? Natatakot po ko eh. Baka po magalit si Papa Fidel. Huwag kang matakot. Tandaan mo, pulis ako. Hinaplos ni Eddie ang buhok ng bata. Nginitian din niya si Buknoy para gumaan ang pakiramdam nito. O sige na, pumasok ka na sa loob. Naglakad na palayo si Buknoy. Napapaisip naman si Eddie. Matagal na kasi niyang iniimbestigahan ng pamilya ni Fidel. At sa mga sandaling yon, palagay niya ay malalaman na niya ang tinatagong lihim na mga yon. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nagdatingan ng mga bisita ni Fidel. Lahat din ng anak ni Fidel ay naroroon. Kumpleto ang kamag-anak at iba pa nilang mga kakilala. Hindi makalabas ng silid ang magkapatid. Hindi rin nila kasama si G-Boy dahil nasa kabilang kwarto lang yon. At kabilin-bilinan sa kanila, hindi sila maaaring lumapit kay G-Boy sa gabing yon. Hindi mapakali si Buknoy. Parang nararamdaman niya na may hindi magandang mangyayari. Kuya Buknoy, ayos ka lang ba? Kanina ka pa mukhang iiyak eh. Kentoy, pakiramdam ko kailangan tayo ni G-Boy eh. Eh di ba sabi ni Papa Fidel, bawal natin siyang puntahan? May ginawa pa siyang kasalanan kaya di siya pwedeng makipaglaro sa atin? Hindi ko alam. Dapat alam mo. Di pa paano ko malalaman? Dapat alam mo kung paano mo malalaman. Ewan ko sa'yo. Ang gulo mo kausap. Kinakabahan na nga ako dito eh. Lumapit si Buknoy sa pintuan at binuksan niya yon ng bahagya. Pagsilip niya sa labas, saktong nakita niya na kinuha na si G-Boy ng dalawang matatangkad at nakasuot na kulay itim. Kalmado lang naman si G-Boy habang naglalakad. Pero hindi malaman ng batang si Buknoy kung bakit parang kinakabahan siya. Wala siyang nagawa kundi ang manatili na lamang sa silid nila. Isang oras na ang lumipas pero hindi pa rin nila nakakausap si G-Boy. Sumimple rin ng silip si Buknoy sa guest room pero napansin niyang wala ng mga tao roon. Maging ang mga kasambahay ay wala na rin sa buong sala. Napaisip na si Buknoy sa murang isipan. Sumakit ang ulo niya sa kakaisip kung nasaan si G-Boy. Pinuntahan niya kasi yon sa silid pero wala siyang inabutan. Babalik na sana ang bata sa kanyang silid pero habang nasa sala, napadako ang kanyang tingin sa kabilang hagdanan. Ang hagdanan na papunta sa silid nila Fidel at ng mga anak nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Buknoy ang tsinelas ni G-Boy sa hagdanan. Mas lalong na-curious si Buknoy kung ano ang nangyayari. Tumingin siya sa sala at sa may main door. Wala namang nakakita sa kanya kaya naisipan niyang umakyat. Kabado si Buknoy. Yun kasi ang unang pagkakataon na aakyat siya doon. Maraming kwarto sa itaas. Napatigil si Buknoy sa paglalakad nang marinig ang mataas na boses ni Victor sa isang silid. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Makikihati rin sa akin yung mga kapatid ko. Papa naman, akala ko ba nagkasundo na tayo na sa akin na yung tatlong yun, lalo na si G-Boy. Eh alam mo naman na mabibilis ding magutom ang mga kapatid mo. Kung mas pinabilis mo sana ang pagpapataba kay G-Boy, eh di sana hindi ka naghintay ng matagal. Ayan tuloy, inabot na sa kagutuman ng mga kapatid mo. Ikaw naman kasi, ang sabi ko, ikaw ang mag-monitor sa mga bata para nababantayan mo ang timbang nila at ang paglaki nila. Ako pa ngayon na sinisisi mo. Eh kung tumupad sana kasi kayo sa usapan, wala tayong magiging problema ngayon.
takam na ako kay Jiboy eh. Pa, ang laki na niya. Sobrang sarap na ng laman nun. Tapos ngayon hahatian nila ako. Anong kalokohan na naman to? Pabayaan mo na. Paghatian nyo na lang si Jiboy. Tapos iyo na si Buknoy at si Kentoy. Ayun, solo mo na talaga yon. Pambihira naman oh. Maghihintay na naman ako ng matagal eh. Kahit anong kaya ng dalawang bata na yun, ang bagal-bagal tumaba. Buti sana kung kagaya sila ni Jiboy, na isang buwan lang sobrang malaman na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang gusto mo kasi, kakain ka na lang. Akala mo ba madali lang magpataba ng bata? Subukan mong ikaw ang mag-intindi para malaman. Basta, hindi ako papayag na makikihati pa sila. Victor naman, dumalo ang iba nating kamag-anak. May mga kakilala rin. Tutulong sila sa ritual kasi alam nilang makakasama kayong mabubusog na mga kapatid mo. Nakakaya naman kung bigla mo nalang sosolohin. Ay nako, wala akong pakialam kung anong sabihin nila. Huwag nilang gagalitin ng mabangis na aswang na katulad ko. Dahil kahit mga aswang din sila, hindi ako magdadalawang isip na manakit kapag naging hadlang sila sa pagkain ko. Sa mga narinig ni Buknoy, ay tuluyan na nitong nalaman ang lihim ng pamilya ni Fidel. Nanginginig ang bata habang nasa tapat ng pintuan. Hindi siya makapaniwala na kaya pala sila inampon ay para patabain at maging pagkain ng mga aswang. Kakaibang takot ang bigla na lang gumapang sa sistema ng bata. Nag-alala rin siya para kay Jiboy na noong mga sandaling yon, batid niyang dinala na kung saan man yon pagpipiestahan. Huminga ng malalim si Buknoy. Narinig ng mag-aama ang paghinga niya. Nagmamadaling binuksan ni Victor ang pinto. Mabuti na lamang ay nakaalis na kagad si Buknoy. Nanginginig sa takot si Buknoy nang bumalik siya sa kanilang silid. Natatakot na siya para sa kaligtasan nilang magkakapatid. Kuya, saan ka galing? Ayos ka lang? Namumutla ka. Nasa panganib si Jiboy. Kailangan natin siyang iligtas. Pero hindi ko naman alam kung paano. Nasa panganib si Jiboy? Bakit? Kentoy, aswang sila Papa Fidel at ang mga anak niya. Nag-aampon sila ng mga bata para patabain tapos sa kanila kakainin. Bumakas agad ang takot sa mukha ni Kentoy. Napayakap na lamang ito sa hawak-hawak na teddy bear. Kuya, anong gagawin natin? Baka mamaya tayo na ang isunod nila. Hindi pa tayo kakainin kasi konti pa lang ang taba natin eh. Si Jiboy, kakainin na siya kaya kailangan natin siyang iligtas. Saan pa siya makikita? Nag-isip sandali si Buknoy. Naalala nito ang underground na kanilang natuklasan. Malakas ang kutob ng bata na naroon ang kanilang kaibigan na si Jiboy. Tama! Ang alin, kuya? Nandun si Jiboy. Nandun siya. Pero paano ko siya may liligtas? Bata lang ako. Si Kuya Pulis kung nandito lang sana siya, hindi niya hayaang mangyari. Tama! Si Kuya Eddie! Nang mapagtanto ng bata na naghihintay nga pala sa kanya si Eddie sa garahe, nagmamadali naman siyang lumabas ng kanilang silid. Maingat siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa garahe. Pagkarating niya sa sasakyan na minamaneho ng lalaki, nakita niya si Eddie na natutulog sa loob. Nakabukas naman ang pinto kaya agad siyang nakapasok. Kuya Pulis, gising ka! Si Jiboy po! Kailangan po ni Jiboy ng tulong po ninyo! Nang ayaw magising ni Eddie ay pinagsasampal ni Buknoy ang binata. Dahil doon ay agad na napabangon ng lalaki. Pipikit-pikit pa ang mata nito nang tumingin kay Buknoy. Oh, Buknoy, anong balita? Kuya Pulis, pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Si Jiboy po, kakainin na siya ng mga aswang. Ha? Aswang? Ikaw Buknoy ah? Anong oras na nagbibiro ka? Hindi nga po ako nagbibiro. Ginawa siya nila Papa Fidel. Kakainin na siya ngayon. Aswang sila Papa Fidel, pati mga kamag-anak niya. Kapag hindi natin naligtas si Jiboy, magagaya siya kay Buboy. Oh, sino naman si Buboy?
Teka. Aswang sila, Fidel? Paano mo nasabing aswang? Narinig ko po yung pag-uusap ni Kuya Victor at Papa Fidel. Ang sabi po ni Kuya Victor, aswang daw sila eh. Nag-aampon po sila ng bata para patabain ng patabain. Kasi kapag mataba ang bata, mas masarap daw po. Sandaling napaisip si Eddie. Napagtanto niya rin na marami-raming bata nga rin ang bigla-bigla na lang ding nawawala. Kalimitan sa mga nawawala ay mga pulubi sa bayan o sa kahit saang mang lugar. Totoo man yung aswang na yan o hindi, dapat alam mo kung saan makikita si Jiboy ngayon. Yung natuklasan po naming undergrad, nandun po siya. Teka. Anong undergrad? Baka underground ang tinutukoy mo. Opo, yun nga, underground. O sige, kukunin ko lang yung mga gamit ko ha. May kinuhang bag si Eddie sa likuran at saka inilabas mula roon ng isang baril. Agad nitong sinuksok sa tagiliran ng baril at saka lumabas. Hindi ka na sasama sa akin ha. Ituturo mo lang sa akin kung saan ang daan. Pwede po ba sumama? Natatakot na po kami ng kapatid ko sa kwarto namin eh. Baka bigla kaming kunin. Napapuntong hininga na lamang si Eddie. Ay nako. O sige na nga. Basta mangako ka sa akin na hindi kayo magiging sagabal sa gagawin ko ha. Tumango si Buknoy. Siniguro muna ni Eddie na wala makakakita sa kanila. Nang makumpirmang ligtas na pumasok sa loob ng mansyon ay hindi nagdalawang isip si Eddie. Tumakbo sila paakyat sa itaas. Sandali silang tumigil sa silid para kunin si Kentoy. Kentoy, may gagawin ako ha. Behave ka lang. Kapag makulit ka, tutuliin kita gamit ang nail cutter. Walang takot na dinala ni Eddie ang dalawang bata. Pumakyat sila sa sunod na palapag. Itinuro ni Buknoy ang sikretong lagusan patungo sa sinasabing underground. Maging si Eddie ay hindi rin makapaniwala sa kanya mga nalaman. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ito sa kanilang pupuntahan. Pero aminado na ang binatang si Eddie na may nararamdaman na itong kaba. Hindi dahil sa posibilidad na aswang nga ang kanyang makakasagupa, kundi dahil baka madamay pa ang mga batang bitbit niya. Bumuntong hininga si Eddie habang maingat silang naglalakad. Tahimik lang ang dalawang mga bata. Mga ilang sandali lang, nakarinig na rin sila ng mga boses. Tinanggal na nila ang kanilang mga tsinelas para hindi sila makalikha ng tunog. Nang makalapit na sila, nakita ni Eddie ang isang malawak na silid. Sa gitna ay may lamesa. Nanlaki ang mata ni Eddie nang makitang nakaiga sa lamesa ang batang si Jiboy. Buknoy, bantayan mo muna itong kapatid mo ha. Ipinaba ni Eddie si Kentoy. Dinukot na nito ang baril. Huminga ng malalim. Sa isip-isip ni Eddie ay kakayanin naman niya ang 4 na taong nagbabantay. Kaya naman walang takot siyang lumabas. Tinutukan ng baril ang 4. Huwag kayong kikilos sa masama! Dumapa kayo! Nagkatinginan ng 4 na lalaki. Parang walang narinig ang mga yon. Wala sa mukha ng mga lalaki ang takot. Sabi ko dumapa kayo eh! Kung hindi kayo susunod, mapipilitan akong putukan kayo! Wala pa rin gumagalaw sa mga lalaki. Mga ilang sandali lang. Gagi! Totoo nga! Biglang nagbago ang anyo ng mga lalaki. Nakakatakot na ang mga yon. Nagsimula na rin gumapang ang 2 palapit kay Eddie. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Eddie na barilin ng mga yon. Tinamaan siya sa ulo kaya agad na bumulagta. Habang ang 2 namang naiwan ay nagtago pa sa likuran ng lamesa. Pinagpapabaril din yun ni Eddie. Natamaan niya ang 2 aswang kaya pinagtuunan na agad niya ng pansin ng mga bata. Buknoy, halika na! Natatarantang tumakbo ang magkapatid. Ginising naman ni Eddie si Jiboy. Maya-maya lang ay dumilat na rin yon. Huwag mo sabihing magpapakarga ka pa ha. Ang laki mo na. Mapapabagal tayo sa pagtakas. Buknoy, Kentoy, at ikaw, sino ka? Ay nako, driver niyo ako.
Hindi mo ako kilala? Bumangon si Jiboy at tumawak pa ito sa kanyang ulo. Ano? Kaya mo bang maglakad? Tatakas na tayo. Siguradong may papunta na rito. Kaya ko naman po. O di tara na. Huwag na po tayong bumalik sa dinaanan nyo. Narinig ko po kaninang darating yung ibang bisita ni Papa Fidel eh. Mga aswang din po sila. O sige, rektahin na natin to. Nakaamba ang hawak na baril ni Eddie habang naglalakad sila. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang kaba ni Eddie. Isang malaking sugal ang ginawa niya na sumuot sa ganoong klase ng lugar. Lalo pat hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng daan na yon. Nakaramdam kasi siya ng awa sa mga bata. Hindi niya kayang walang gawin kahit alam niyang maaring mapahamak ang mga yon. Samantala, napatigil sa paglalakad si Eddie nang maramdaman ang maraming yabag na mga paa. Agad niyang hinigit ang 3 bata papunta sa madilim na gilid. Tuminyas lang siya na walang mag-iingay. Saka lang siya nakahinga ng maayos nang makalagpas na ang aswang. Bilis! Bilis! Aba, huwag pabagal-bagal! Halos 3 minuto yata silang naglakad noon. Maswerteng wala silang nakasalubong. Kaya naman nakalabas na rin sila ng tunnel na yon. Sa kagubatan na sila nakarating. Malayo-layo na rin yon sa mansyon. Pero natatanaw pa rin nila. Nagmamadali silang makalayo sa kanilang nilabasan. Alam ni Eddie na anumang oras ay maaring lumabas din doon ng mga aswang. Makalipas ang halos 10 minuto ay tuluyan na nga silang nakalayo. Pero nanatili pa rin sila sa gubat. Nagpahinga lang sila sa ilalim ng puno ng mangga. Kung sino ka man, maraming salamat sa pagligtas sa akin ha. Kung hindi kayo dumating, baka ginawa na po nila akong sisig bukas ng gabi. Tama ang hinala ko. Gagawin ka nilang apunan. Tapos, kami naman ang patatabay nila para gawin din nilang pagkain. Huwag kayo matakot. Nakalayo na tayo. Ang kailangan ko lang makuha yung kotse sa mansyon. Pero marami na po yatang nasa mansyon ngayon eh. Baka po mapahamak ka, kuyang pulis. Ganun talaga. Kailangan natin ng sasakyan. Hindi naman pwedeng maglakad na lang tayo ng mahaba. Baka hingaling kayo. Dito lang kayo kahit na anong mangyari Susubukan kong makabalik ng mansyon. Total, hindi naman nila alam na naroon ako kanina eh. Wala ring aswang na nakakita ng mukha ko. Kuyang pulis, ang bait mo sa amin. Sana huwag ka pong mamatay Kapagsalita naman tong batang to, parang kabaliktaran yung mangyayari. Nagreload ng bala si Eddie at saka tumayo na rin ito. Huminga ng malalim ang binata. Itatakas ko kayo sa mundong ito. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Pangako yan mga bata. Kuyang pulis, ingat po kayo Tumakbo na pali si Eddie. Naiwan ng 3 bata sa gitna ng kagubatan. Kahit na nakakatakot sa kanilang kinalalagyan dahil madilim, tiniis na lamang nilang 3. Kuya, natatakot ako sa aswang. Ito kasi si Jiboy Sabi na may aswang. Ayan tuloy, nagkatotoo. Bakit akong sisisihin mo? May aswang naman talaga Paano yan? Aalis na tayo sa mansyon kasi aswang si Papa Fidel? Kentoy, hindi na tayo babalik sa mansyon. Tayo ang pakay nila Masama ang gusto nilang gawin sa atin. Kaya hindi na tayo dapat bumalik pa. Mapapahamak tayo dun. Paano nga yan? Di na ako makakakain ng masarap. O sige, mamili ka. Makakakain ka ng masarap o makakakain din sila ng masarap kasi nandun ka. Wala akong pipiliin. Basta gusto ko ng pagkain. Tama na yan. Manahimik na lang kayo. Baka may makarinig pa sa atin dito Tabi-tabing umupo ang 3 bata sa paanan ng puno. Kuya, kung mag-pray kaya tayo, baka gising pa si Lord ng ganitong oras Mabuti pa nga, magdasal tayo. Dear Lord, sana po may makain pa po akong masarap kasi di na kami babalik sa mansyon Sana po
hindi mamatay si Kuya Pulis kasi wala na po magtatangkol sa amin laban sa aswang at sa tindera na si Aling Darna. Pagtigil ni Kentoy sa kanyang pagdarasal ay bigla na lang silang may nakitang babaeng naglalakad. May daladala yung lampara na nagsisilbi nitong liwanag. Aalis na sana sila para makapagtago pero huli na. Mabilis na nakalapit ang babae. Maganda ang babaeng yon. Kahit mga bata pa ang paningin nila Buknoy, marunong silang tumingin ng maganda at ng pangit. Hala, bakit may mga bata rito? At teka, bakit kayo nandito? Nasaan ang mga magulang ninyo? Sinuri muna ni G-Boy kung dapat ba silang magtiwala sa babae. Nang masiguro nito na mukha namang hindi aswang ang babae, ay kinausap nila ito. May hinihintay lang po kaming kuya namin. Ikaw po, bakit ka nasa gubat? Manghuhuli ako ng gagamba para sa kapatid kong maliit din. Kasing edad niyo lang din eh. Nanguhuli po kayo ng gagamba? Bakit wala po kayong lalagyan? Pwede ko naman ilagay sa kamay ko. Ate, maganda po kayo, pero bakit po kayo amoy malansa? Hoy, Kentoy! Gusto mo sumama sa akin? Manghuli tayo ng gagamba? Tara! Sabi ng kuya namin hindi kami alis dito eh. Ikaw na lang po ang umalis. Pasensya na po Madaldal lang po talaga yung kapatid ko eh. Ang mabuti pa po, umuwi na lang din po kayo. Delikado po kasi, babae pa naman po. Sumama kayo sa akin, bilis! Hindi po. Kapag sinabi ko sumama kayo sa akin, sumama kayo sa akin! Napitiwan ng babae ang lampara. Kitang-kita ng 3 bata kung papaanong nagbago ang mukha ng babae. Humaba ang dila nito at ang mga kuko. Kuya, aswang siya! Dinakma ng babae si Kentoy dahil yun ang pinakamalapit. Nagtangka itong kagatin na ang bata pero buti na lang ay dumating si Eddie. Pinagbababaril nito ang babae. Asintadong binata kaya tinamaan yun sa ulo. Bulagta ang babae at naiyak na lang si Kentoy sa nangyari. Nasa kalsada ng sasakyan. Kailangan na natin makaalis dito. Nakita nila ako eh. Binitbit na ni Eddie si G-Boy kahit na mabigat ito. Si Buknoy naman ay hawak-hawak ang kapatid. Pagkarating nila sa kalsada ay mabilis na ipinasok ni Eddie ang mga bata sa loob. Kuya Pulis, tara na! Pagsilip nila sa labas, nakita nilang paparating na ang mga aswang kasama si Fidel at Victor. Galit na galit ang mga yon kay Eddie. Visit ka, Jordan! Ibalik mo ang mga bata sa akin! Pinagbababaril ni Eddie ang mga yon. Kanya-kanyang pulasan at nagsitago sa gilid. Hindi tumigil si Eddie sa pagpapaputok hanggang sa matamaan ito si Victor sa ulo. Lalong nanggalaiti si Fidel. Nagpalit na rin ito ng anyo. Dahil doon, pumasok na rin sa loob ng sasakyan ng lalaki. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Nakita niya sa side mirror na nakasunod sa kanya si Fidel. Lumilipad yon gamit ng malapad na pakpak. Kuya, may paniki sa likuran. Aswang yan, hindi yan paniki. Si Batman yan. Kuya Pulis, malapit na po siya sa atin, dali! Sandali naman! Binagalan sandali ni Eddie ang pagmamaneho. Binuksan niya ang salamin ng bintana. Binitiwan niya muna ang manibela at sinubukang barilin sa labas si Fidel. Pero sa kasamaang palad, hindi yun tinatamaan. At naabutan pa sila nito at kamuntikan ng mahablot ni Fidel si Eddie. Alam ko na. Sige, lumapit ka sa akin. Kuya Pulis, baka pumabangga tayo. Makikita na po natin si Papa Jesus niyan. Kalma, kids. Nang muling lumipad si Fidel at pinantayan ng sasakyan, saka muling nagpaputok si Eddie. At sa pagkakataon na yon, tinamaan na nito ang aswang. Tumilapon si Fidel at tuluyan na silang nakalayo. Nakahinga ng maluwag si Eddie noong mga sandaling yon. Maiyak-iyak na lang din siya.
Hindi niya kasi inakala na ang misyon pala niya ay mas mapanganib pa sa kanyang inaasahan. Ligtas na kayo. Huwag na kayo mag-alala. Paano po yung ibang aswang na natira? Baka po hanapin nila kami. Ako nang bahala sa kanila. Ang mahalaga ngayon, nakaalis na kayo roon. Kuya Buknoy, saan na tayo titira? Magiging palaway na ba ulit tayo? Ayaw ko nang manglimos kay Aling Darna. Masama ugali nun eh. Hindi na yan mangyayari. Nararamdaman ko na merong mabuting tawang aampun ulit sa atin. Nag-iyakan ng mga bata nang mapagtanto na wala na rin silang mapupuntahan. Habang nagmamaneho si Eddie ay naawa na naman siya sa mga yon. Sa isip-isip niya kung hahayaan niya lang ulit na makabalik sa bahay ampunan ng tatlo, wala siyang kasiguraduhan na magiging maganda ang buhay ng mga yon. Makalipas ang mga sandali, nakatulog na ang mga bata. Mag-uumaga na nang tuluyan na nilang marating ang dulo ng bayan kung saan nakatira si Eddie. Pagdating nila roon, ay pinarada sandali ni Eddie ang sasakyan sa gilid. Sakto naman nagising na ang kanyang mga magulang na nasa bakuran. Ma, Pa, di ba gusto niyo ng mga apo? Nagtataka ang nanay at tatay niya sa sinabi niya. Wala pa akong asawa, pero may mga dala na akong bata. Napakamot na lamang sa ulo ang mga magulang niya, pero tinanggap naman ng mga yun ng maluwag ang mga kawawang bata. Hindi marangya ang buhay na meron si Eddie, pero batid ng lalaki na kahit simple lang ang kanilang pamumuhay ay magiging maayos ang buhay ng tatlo. Humantong si Eddie sa pag-ampon kina Buknoy dahil nakita niya ang kanyang sarili sa mga yon. Inampun lang din naman kasi siya ng mga tinuturing niyang magulang ngayon. Naging parte ng pamilya ang tatlong bata. Si Buknoy ang pinakamasaya sa nangyaring yon. Dahil sa wakas, nahanap na rin nila ang pamilya na maaari nilang ituring na tahanan. Nanatili man sa kanilang puso ang takot na dulot ng mga aswang, pero araw-araw naman yung naghihilom dahil sa natatanggap nilang pagmamahal. Samantala, huling balita ni Buknoy sa mga aswang ay wala na mga yon sa mansyon. Naging abandonado ang bahay at hanggang ngayon patuloy na nawawala ang iba pang mga anak ni Fidel. Mula noon, wala nang aswang ang namataan pa sa kanilang probinsya. Namuhay na ng payapa ang tatlong bata na minsang ginawang patabaing baboy na mga halimaw na aswang. Wakas.